Sige, updatean na yung buntag mga Kristohanon. Ano sa kita nag-wali sa may balita kay kini ko sa makasuko sa Ginoo. Roma Christis o gikumplik ba ni sa giingon nga kaning kanghog nga sihog gimatarong kay naay usa ka tawo nga mugalog nga sihog gimatarong. Kumplik ang Roma Christis nga niingon sa Roma Christis. Walay tao matarong, kaya nakasabot og ngita sa Diyos. Pasalili pa mo padayon, mag-apusa ta. Ginoo Diyos na bigamanan Ginoo, salamat Ginoo sa kahigayon ng Ginoo, sa pagmataran at pagsulong Ginoo, sa pagwalis ng balita Ginoo, aron nga doon na pwede kasabot Ginoo sa balita Ginoo. Kaya na Ginoo Diyos. O pasaylo-asot kami Ginoo sa mga kalapasan Ginoo sa pulong sa buhat sa mga alikang epekto Ginoo. Nga nining yuta Ginoo na imong ipangtawag Ginoo aron mensahe sa imong pulong Ginoo ug kining mga pagampo akong Ginoo mo kasalamatan sa Kristo mong Diyos ug Dios. Mo ni mo John tanaw na to ang sihog ilang matarong sa Dios o complete ba ning Roma 3 o Roma 3:23 nakasalaan tanan o nalayo siya na sa Diyos. May sulti sa Diyos. So, pasahon na ito ning istorya ni Job sa Job 1, versikulo 1, nandito sa 2, 3, may taong ginalagho nga dito nagpuyo sa os. Nagsimba o nagmatiud-anan siya sa Diyos, matarong siya o naglikay sa pagbuhat ng dautan. May 7 siya ka anak nga lalaki o 3 ka anak nga babae. Aduna siya 700 ka kamero, 7,000 ka kamero, 3,000 nga kamelyo, 1,000 nga baka o 500 nga asno. Daghan usab siya suguon ug siya maoy labing dato sa tibuok sitakan. Muning istorya ni Job. Kadang ila si Job nga siya matarong, siya tanas, giingan ang Diyos, sulayan niya sa Job. Tanaw ang kanyang pagkamatarong, kundi ba isalikway ang Diyos. So sa madugay, ni dapat katalagban ng Job, na matay dito mga anak niya, o mga kahayupan niya namatay, gumikan sa pagkuan sa tanas, kay gitugutan sa Diyos sa tanas, nga dintarong si Job, tagaan sa pagsulay. O ang niyang asawa nga gani, giingan si Job nga kung itong lugar ng Diyos, kay gabi naging nga katalagman ang nagyanok, si Job, itubag niya yung asawa, may malang diya ikag naata sa kaharuhay, kung nasa kalisdahan, muna na yung muna yung naon ng Diyos. Muna buhat po di Diyos, nga maayo sa Diyos, nga bakit siya magpasipara sa Diyos. Hangtod nga namatay niya asawa. So pagkapatay siya ng asawa, kuwanan si Job sa iyang mga higala, mabasa na ito diri sa kuwan, Job 39, ngadto sa 5, tulo ka higala nagtambang ni Job. Pero ang sulti ang si Job dahil kayo nga siya usan ka matarong. Wagay siya kasala. Sa giingan na sa iyang katapusan nga higala nga isulti siya nga ang imong mga anak tuang gani sa mga bisyo pa dito nagkuan ka mga nag-inom-inom, nagpagkiki, ay mga anak nga kada ubusan na kasala na kay wa mo kay kakabadlong siya mga anak ito yung hinungdan sa ilang anak na ipamatay sa Ginoo sa hangin itong na hangin muto nga wa din si Job makumbinsi sa iyang mga higala na siya nagilagay siya matarong busa ang Ginoo naging iyang kaistorya. Manahinan sa Ginoo, taas man ng resist, ato lang ning hatagan o gamay nga message diri
nga giinan siya sa Ginoo. Nasayon ka ba kung sa Job 39, versikulo 1 ngadto sa 5, giinan siya sa atong Dios. Nasayon ka ba kung sa mga anak ang ihalas nga kanding? Nakasaksi ka ba usa nga anak? Giihap mo ba ang mga bulan kung hebalo ka ba sa panahon nga maoy ilang ipanganak? Nasayon ka kung sa sila bati o kunya mga anak ang ilang mga anak mutubo sa kalasangan. Malakaw sila o dili na gayon bubalik. Kinsa may naghatag sa ihalas ng mga astro sa ilang kagawasan. Kinsa may nagbuhi kanila aron sila maglaglaag. Muning gisuto tas ang prato ko iso taas man yung isuon ang gisot sa kwan sa Ginoo sa padayon nato sa Job 40 versikulo 1 ngadto sa 7 ngadto sa 10 ang Ginoo giingnan si Job. Job, ihagit mo ang Diyos na labing gamanan. Butubag ka pa ba o dili na? Hiyog miingon, nagsulti ako ingon ng buang o Ginoo. Busaon sa may akong itubag, dili na ako mangahas pagsulti bisan unsa. Nang hinubra na ang akong gisulti. Unya diha sa unos ang Ginoo miingon kamo pag-usab. Hala pagandam, tubaga ang akong mga putana. Buot mo bang ipasabot nga ako dili makatarunganon? Pag-asay mo ba ako aron ikaw maoy ilhong gusto? Ingon ka ba kanako kagamanan? Sama ka kalano sa imong tingog sa ako Kung mao barugi ang imong dungog o garbo. Subi ang imong kaugalingon sa kahalangdon o sa himaya. Ingnan siya sa Ginoo. Yung sa Ginoo sa iya, kuan sa Ginoo siya sa mga diri sa kalibutan, sa may pangbuhat sa Ginoo, mga kakilala mga utang, hantod diabot na sa mananap na pinakagamhanan sa unang gibuhat sa Ginoo, kalilibutan, isulti sa Ginoo doon sa pagbuhat. Grabe din ang pagbuhat ang libutan. Dili na lang ka sa 41:28 kita ato diri ato na lang sa mare. Alam kaniya ang bunal ng libatan ng Ginoo ng gibuhat sa Ginoo ng gipahinduman siya. Alam kaniya ang bunal sa malamang ug dagamit. Ug katawan lamang niya ang usapan kaniya ang iyang tiyan sama sa hait nga mga buak nga pinggan. Mudulot kini sa pukong yuta sama sa talinis nga putaw. Utawon niya ang dagat sama sa bukal nga kulon o pabulaon niya kini sama sa lana nga naanaa sa kadiro. Maggilat-gilat ang iyang agi o bula-bula ang dagat na iyang agian. Walay katandi kaniya sa kalibutan. Mananap siya nga walay kahadlok. Kamilusan niya bisan ang labing garbusong mananap. Siya'y hari sa tanang ihalas ng mananap. Ngunit sa una kang lipetan mananap. Siguro karon ta na diskubre nga dinosaur basi mo ni sa una. Unya siyo mitubag si Job sa Ginoo. Job 42 verse 1 nga sa 6. Unya si Job mitubag Ginoo, nasayod ako ang gamhanan kaayo. Ug mahimo mo ang tanan nga buot mo ang buhaton. Nangutana ka nga nung nagduduwa ko sa imong kaalam na unta, wala man ako'y kahibalo. Nagsulti ako bahin sa matbutang, wala ko hisabti. Makahibulungang butang, na dili ko gayon batukib. Imo kong giawhag sa pagpamati kanimo o sa pagtubag sa imong mga pangutana. Kanya nasayod lamang ako sa gisulti ka nako sa uban. Ang iya mga pagkuan na sa uban mga tao, kahaka ka, may mo sa tao. Apan karon makita ko na dayon ikaw sa kaugalingon kong mata. Busa naulaw ako sa tanan kong sulti.
o naghinusol ako, pinaagis pagbulibod o amo. O dili makita. Atong tao, di ba nung nga, di sa ako nga ang muingon sa Roma Christians nga, way tao matarong, ngayon si Job, ilang ang matarong sa Diyos. Na ay pamaagi, nga nung gimatarong si Job. Manatong tawhan na kay isulti o sa isakto lang tao pamaagi, nagsulti pa yung makakayubo sa tao. Siya na makakailang ng mga bubok mo. Pero ikaw, mati ka karoon, kung kinsa ka, atong pasabot karoon nga nung gimatarong si Job, sa Ginoo nga, magkitaw ang tarong. Sumala sa Bible. Kaya bisag kung kita mo sa Isaiah 64, versikulo 6, kita mo sa Ginoo diri. 64, versikulo 6, Isaiah. Muna, kung iyon sa balang kasulatan, kaya kaming kasulatan, di itong isa tao, iyan di sa Espiritu, sa Diyos di siya. Ang mapamaagi hindi sa tao, matrita sa Bible, para pamaagi sa Diyos, mugawas, matinawan. Isaiah 64, verse 6, said yun. Mga katawan sa Diyos, ang nagsulti amin. Sama kami sa tao bugaw, o ang among matarong na buhat, sama lamang sa hugang pahiran. Ngalaya kami daw dahon, o ang among pagkadautan, daw hangin nga mipatpad ka naman. Paano ba yung sulti sa Ginoo? Way, tao. Muna nga, kung iyon ka nga siyo matarong, sa unang panahon, ang mga leader sa Diyos, gimatarong. Nganong gimatarong man siya? Tungkol kay gitaraan na siya sa Espiritu Cristo daan, dili lang siya inok. O sa kamatarong na sunod sa Diyos. Gisat ka ba siya inok? Sa Ginoo, hantod karon pamahibaw ikuha ba sa Diyos? Si Elias, si Moses, katong nga hintir sa una, si Adam nga pinili, si Noe, si Abraham, gimatarong ito sa Diyos. Basta gani katawan sa Diyos, itagaan niya sa Espiritu Santo, gimatarong sa Diyos. Ang ilang mga katawan dito, muyo magkadawat ng Kristo, mo bitaw na saudar sila, nag-leader. Kaya kung di sila butuman sa leader, pahamtangan sila kamatayon. Ngunang sa una sa kuwan, batarong sa Ginoo, tuhod kay ang Espiritu ni Kristo na anak kanila. Paro ba yung kuwan? Unang Pedro 1:11. Dili man ta sa Bible subay. Kung sao pag matarong sa tao, ang tao di matarong. Unang Pedro. Unang Pedro 10. 1:10. Kapitulo 1, versikulo 10 kato sa 11. Ang mga propeta nagsusi o nagpakisayon may tungod ining maong kalwasan. O nanananda sila may tungod ining lasa nga ilahatag sa Diyos na ninyo. Nagpakisusi sila kung kanusa o sa unsang paagi maabot kining panahon na. Mo ditundo sa Espiritu ni Kristo nga diha kanila. Sa sumala sa kitanda sa Espiritu may tungod sa mga pag-antos ni Kristo ug ang himaya nga mosunod dinhi. Naan ang Espiritu ni Kristo ikahatag mo na giilas kang matarong sa Dios. Kay gikahatag man ang Espiritu diya sa ila, siya leader. Mo bitaw ko si Ezekiel sa dihang pari pa siya sa mga Levita, kay mohodiyo man si Ezekiel. Wala ba siya, di siya pinili ka istorya sa Diyos, kung naghihimo siyang propeta, gihimo siyang propeta, diha na may istorya na ng Diyos, kay si Kristo, naana sa iya, kay iyang kasing-kasing. Diha na si Kristo. Bitaw nang sa kuwan, Isaiah 6. Isaiah Kapitulo 6, versikulo 8. Iklaro diri na si Kristo bilang bato. Kung siya bato, dapat kang Kristo, ano mga patukuranan, likod kayo kay kaaro ka kang Kristo, pulong ni Kristo. Isaiah 6:8. Kay diyon din
size. Sa giingon dire. Mao kinang giingon sa Ginoo, ang hari ug manlulubo sa Israel, ang Ginoo nga labing gamhanan, ako mao ang sinugdan ug ang katapusan. Gawas ka nako walay laing Dios kinsay sama ka nako. Ipasanyaw niya kini o ipasulti sa akong atubangan kinsa may nakatagna sukad sa karaang panahon sa mga butang nga umaabot. Ayaw kalisang ug ayaw kahadlok. No? Dili basutad pa kaniadto gisulti ko naman kaninyo nga mahitabo kamo ang akong mga saksi. Kay walay laing Dios gawas ka nako ug walay laing nakumbako gawas ka nako. Si Kristo daanan na nulti ang mga karaang tao dito bahay kang Kristo na siya ang lubos. Una sa panahon sa pag ano na ni Kristo sa kay diri sa yuta yan naman siya gawas. Di man na pwede nga mo kag si Kristo usa lang ka tao nagpakatao di siya tao yan naman siya gawas uba sa Hebro 10:5. Ganda man siya lawas din yung kalibutan. Kay siya man ang tubos yung kalibutan na. Hebro 10:5. Siya giingon. Kristo. Tugod niini, sa dayon ng anhi ni Kristo sa kalibutan, giingon siya sa Dios. Dili ka gusto sa sakripisyo o mga halad ng nanak, apan gandaman mo ako sa kalawas. Gandaman mo ako sa kalawas. Asa may lawasan, gandam kang Kristo. Tang Maria, kay si Maria, ato na lang basahon sa Mateo 1:18, ang kinsa ni si Kristo. May pagkatao siya, nagpagkatao niya kang Maria, nagamit ang tao. Mateo 1:18, sa giingon din Mao kini ang kaagi sa katao ni Kristo ang iyang inahan nga si Maria niadtong panahon na gitakda ng ninyo kagsi apan sa wala pa sila magtipon nakapagpud si Maria na nagsabak sa pinaagi sa gahom sa Espiritu. Makita niyo dire nga sa pulong sa Dios mo magini insakto at tibuok kalibutan kay mo magining ipadala sa Dios mga pulong gikan sa Dios espirituhanong pulong. Nagsabak siya, wala lalaki, nagsabak siya sa Espiritu. So, makita niyo mo, si Kristo, usap yun ka Diyos. Muna sa Hebrew 10:26, gilain siya, katarang mga tao, wala siya isala. Ang tao, nakasala. Si Kristo, wala din siya nakasala. Muna siya, usap din siya ka Diyos. Hebrew 10:26, Hebrew 10:26. Usa si Jesus mao ang Pangulong Pari na nagsangkap sa atong mga kinahanglan. Balaan siya, wala siya kalapasan o sala. Gilain siya gikan sa mga tao nga makasala o gibayaw ngadto sa katasan. Tuwa na si Kristo sa katasan, wa siya sala. Dili pwede nga mayo kang tao lang si Kristo. Wala makasala si Kristo. Munang gitawag diin si Kristo diin si Kristo na nasa katasan karon mo gitoy matuod sa simbahan nga ang kita ng mga Kristohanon nga kadawat sa Dios ang atong mga huna-huna nga prediksyon na sa batuod sa simbahan nga tuwa sa katasan ng Kristo kay Espiritu man na sa babasa natin sa Juan 8 Hebrew 8:1-2 matuod nga simbahan nagtuwa dito ang imong mga gibuhat dili sa yuta nga prediksyon na dito ang dito mo'y hukom yun sa katasan ito ang hukom dito kay muning dito si Kristo nagtanaw siya nato din sa yuta ang usa lang ka matudlo ka pastor usa lang na kagiya nga magdala gigasahan sa Dios nga mo yung magdala sa katawan sa Dios pero ang tanan nakadawat sa Espiritu Santo. Ang buot na mong ipasabot, Hebro. Apostol Pablo mangyapon din nga mga pulong din Hebro. 8:1, 2. Ang buot na mong ipasabot, mao nga aduna kitay Pangulong Pari, naglingkod siya sa tuo sa trono sa Dios dito sa langit.
Nag-alagad siya ingon nga Pangulong Pari sa dapit nga labing balaan nga mao ang matuod nga tulda na tinugod sa Ginoo dili sa tao. Naatay matuod nga simbahan, ato pa sige. Kuan lang ni diri sa ato, ni random lang ni dinhi. Ang imong mga gawin dito gid na mo adto sa katasan. Kay di man na ang pastor ko dadala sa makatawan sa iyo, di man na makasugusisa sa imong pinsa ka unsa imong nabuhat nang yaw ka wala. Kay individual na ang ganti nga madawat na to. Mubitaw ng si Moses nga sa diin nga dito sa Egypto magtutudlo ang mamini nasakop siya dito nga grabe yung kadako ni Moses prinsipe pa nasa iya ang tanan pero basta-basta ba ang tao mahawa ng dakita kung wa pagilan taon ni Moses ang danting ang iyang maangkot, basta ba siya hinggo 24, ay hinggo 24, ang pagkuhan nga si Moses, nihawa niya sa Egypto, kaya gusto siya buhat sa buhatong sa Ginoo, aron makadawat siya ganti. No? Tungkol sa pagtuo, si Moses, nako na siya, midumili nga tawag anak, babaeng anak sa Paraon, ipalabi niya ang pag-antos uban sa katawhan sa Diyos kaysa pagpahimuros o sa sala o sulod sa buong panahon. Nagunaw siya na ang pag-antos sa mga pagyubit tungod sa Mesiyas labi pang bilihon kaysa tanang bahanbit sa Ehipto tungod kay gilantaw niya ang ganti nga balawat niya. Mo muning punto nga nganong gianak. Nya karon muta na kanong matarong ng tao, gibatarong ng tao. Matatuod kay naa si Kristo, naa si Kristo sa sulod sa imong kasing-kasing, muna nahimo kag matarong. Kay bisan pa kining si Solomon, isulti lang ni Solomon nga isa na gitahod niya sa lalaki. Gipasumbagayan lang sa kalibong kalalaki na isa'y gitaho, isa lang kalalaki. Malapit na ito na sulti ni Zedquan, Ecclesiastes City, kung sa'y di mo Solomon. 28, sa'y sulti dire. Gipakita ako ang lugang pangtubag, apan wala na ako'y gikitaan, nakaplagan ko ang usa kalalaki nga angay kong taho, diya sa usa kalibog. Apan wala kayo bisan usa na lang ka babae. Apan wala kayo bisan usa na lang ka babae. Si Kristo nga bitahod ni Solomon usa ka matarong. Ngano wa siya matarong siya wa siya sala. Diyos siya. Muna nga pagani niya sa kalibutan. Kanang balaod ni Moses nga diin nga wala kay matuman sa tao nga pila ka tawo namatay ang balaura. Pag naog ni Kristo siya din nagtuman na. Ituman na ng Kristo Jesus. Para sa tao, para sa ato. Kaya kuha si Kristo Jesus, na may tao dahil maluwas. Ang tao di perfecto. Sala ang tao. Basa ito Mateo 5, versikulo 17. Kasi giingon din yun. Sa ingon din Ayun nung na may ani ako aron pagsalikway sa balaod ni Moses o sa mga pagturunan, sa mga propeta. Wala ako mani sa pagsalikway ini kundi aron pagtuman hinuon sa hustong kaulugan. Timan ikinisangkan ana apa ang langit ug ang yuta bisan ang labing gamay nga kudlit o ang labing yutay nga bahin sa balaod. Dili gayo mahanaw hangtod matuman. Ang tanan isya nagtuman ani. Ang tao di katuman, gato-gato lang na sa tao nga siya maaari pero di matuman niya. Si Kristo Jesus pinatuman ni balaod para sa ato. Busa ang dili magtuman bisan sa labing gamay bahin sa kasubuan. O magtudlo sa uban sa pagbuhat sa imong mahimong labing ubos sa ginharian sa langit. Diha ka sa gawas sa ginharian sa bagong Jerusalem nga ibutang sa Ginoo. Sa gawas ka. Jadi rasul apan kung ang magtuman sa balaod ug magtuto sa uban sa pagbuhat sa imon mahimong dako sa ginharian sa langit. Mao ning
mga nagpatukuranan o gulawan sa lapi patong kamili. O kaning mga pastor po nga magtipas-tipas ang Bible, magbuhat og iyan kaugalingon, ubos gyud sa ginharian sa Dios. Dito yung kasagawa sa Bagong Jerusalem. Kay kaning puno sa Dios, buo magining tinuod. Kay once mo tipas ka sa puno sa Dios, usay mo sa grasya. Kung hindi mo tarong ang kwan, tarong magtulo, kay lagi magtulo nga kwan, ilang kaugalingon. Tungod sa bahantipod nga ilang tumong. Sige mo sa 8. Apan bisan og kami usa ka anghel gikan sa langit magwali kag Dios maayong balita nga lahi sa among giwali. Kung sa nganong giyon sa apostol nga Pablo nga lahi sa giwali kanang muwali kang wala sa Bible, magbuot ka nga magbuhat ka kag imong kaulong pamaagi. Mahimo uta siyang tinunglo. Gilipit sa libid. Sa gisulti na namo o karon sudlion ko pag iyon kung may nagwali ka ninyo sa maayong balita nga lahi sa inyong nadawat, matinunglo siya. Kuya kayo. Pero, grabe ko ba sa Diyos? Kaya bisan pag tipas-tipas ka sa imong pagpanundo, kaya tao, inusinti man ang imong gitunduan, kaya bako pang mga Kristohanon, kung hiwiin mo, magpuyon naman lang na. Pero ikaw, yun, ang imong yung bahin sa syudad, ang bagong Jerusalem, yung riyan sa Diyos, di yun ka kasuod diha. Kaya, magkabuhat mo kagito o din yun, patunglo kaya sa Diyos. Kung gusto sa Ginoo nga kung asa dapat ra imong kaalam nga nasabtan ang Bible, mura ko imong ipahayag. Kung asa ra makakabot ang grasya nga imong nadawat sa Dios, mura pud ayaw pagpugos ka wa kay kaalam nya tapos iwali nimo, libugo nimong tao. Dili na pwede. Nag-iwan sa Dios na magparulog nga tama ra sa imong grasya nga imong nagawa sa tinuod sa Bible. Ay Bible dili pwede kuhan, piniluwangan. Ano yung sa Ginoo? Munang giingon ni Apostol Pablo sa Galacia 2:16. So, dili na ko makita ni suod nga ano ang tao matagong tungod sa pagtuo pagdawat kang Kristo Jesus. Galacia 2:16. Kasi giingon din. Di man hindi mo sukay ng Bible, kaya ang karag na hindi mo kaya din eh. May pagkat kalipay-lipay karon sa tao, bas-bas pa, may kwarta. Tumabot ba yung kirituan? Tapos kirituan mo, tuwan na ka dito sa eterno, saan na? Sa inyo na po sa Pablo, Galacia 2:16. Para sa kami ang tao, isipon sa Diyos na matarong pinaagi lamang sa pagtuo ni Kristo, o gilis pagtuman sa walaot. Bisan gani kami nagtuungan kang Kristo Jesus, aron ang Diyos mag-isip pa na mga tao pinaagis pagtuo kang Kristo, dili sa pinaagis pagtuman sa walaot. Kaya walay tao, isipon sa Diyos na matawag pinaagis pagtuman sa walaot. Kung imong kaugalingon ra nga gusto sa bukwang isa balaod, tuman dito sa balaod, hindi mo imong kaluwasan sa balaod, sa imong kalam. Wala ni kay sirbi. Tingnan mo subay ka sa kabuton sa Diyos. Kaya katanan kagamanan iya man sa Dios. Ila ang tanan kagamanan. Usa kaya nila himo kang matarong bisa di ka tarong. Ibig tarong ka, hindi mo ka Kristo, daw ka sa tubangan sa Dios. Kung kita nag-explain ni Apostol Pablo sa Roma City, versikulo 14-20. Makita itong i-explain ni Pablo, usa ni ka apostolis. Nagkakabasa na kay apostolis. Pero ipasabot ni Pablo ni nga kinsa siya natubangan sa Diyos sa iyang pagkatawanon. Sa giingon ni Apostol Pablo sa Roma City 14-20, sa giingon sa 14. Nasayon kita ng balaod espirituhanon apan unudon ako nga gibaligya ingon nga ulipon sa sala. Wala ako makasabot sa akong gibuhat. Wala ako buhata ang buot kong buhaton. Hinuon, gibuhat ko ang mabutang na akong gidumtan. Busa kung gibuhat ko ang dili ko buot buhaton. Nagpailap kini, nga uyon ako sa batarong balaod. Busa dili ako mao ang nagbuhat kini. Kung dili ang sala, nga niya ka ako. Kanilawas mo, di ka nakabo. Nasayad ako, nga wala na yung maayo, nga niya ka ako sa akong pagkatawanon. Kay bisan may tinuha ako sa pagbuhat ng maayo, dili ako makahimo.
Dili ako makahimo pagbuhat sa maayo, magbuot kong buhaton, apan gibuhat ko hinuon ang daotan, nga dili ko buot buhaton. Kung gibuhat ko ang dili ko buot buhaton, nagpasabot kini nga dili ako mao'y nagbuhat ini, kung dili ang sala nga niya kanako, nga sige gikuan sa Satanas, sige samok sa tao, nga ang tao makasala. So, muy buhat sa Ginoo nga mudawat ka tamutuo kang Kristo, dili na makuha ni Satanas ang imong espiritu. Ang makuha ni Satanas kung ang tao magpatuyang yun sa iyang lawas ng kailibon, sa lawas na lang na. Kalawas na lang ng makuha. Kay ang Ginoo masubo man sa diha. Magkasubo sa Ginoo nga buhat ng di Mayo, kada Episyo 4:30. O 30. O giyo may Ginoo. O sa 30. O ayaw ninyo pasok ang Espiritu Santo sa Diyos, kaya ang Espiritu mao ang pati sa Diyos, diya ka ninyo. Alam mo niya sa adlaw, malawasan ko sa Ginoo. Usa siya kapatid, masubo ang Diyos. Ang kalawasan, hindi na mo mawala. Kaya ang Espiritu nga naa sa imo, mo nagawas ang kasing-kasing. Bisa kung sa iyong pasaway, masubo na lang na sa iyong kasing-kasing, o musampot na sa disiplina. Grabe ng Hebrew. Disiplina ang Diyos. O may mabutan natin din nga ang usa ka pastor disiplina sa tao, kundi magbatuto siya sa tao, magatiman. Ang Diyos mo yung nagkuhan na Hebreano 12, versikulo 5, ang napisipan ng ng disiplina sa Ginoo kanang uyaw kaluyo badungong kanya. At naman sa Diyos at rang ay gugma, kastigo at kanyang anak na iyang gila. Doon ay kastigo. Ang tao kay di magpalabig sa iyang unod nun, nga di naging siya kuan ang taas paghigayon, kadisiplina gibiyak kong Ginoo. Dili mo nang disiplina ato makamat ko ang tao, dili kakamat mo nang makuha din sa sa imong lawas. Kung bitaw ni sa unang Timoteo 1:19, padayon siya ang pagtulim biyo konsensya, pinakatawa ang mati sa konsensya, nagitaw nga nagpalami sa iyang lawas doon nga kay gon bisag luwas na siya. Tungod din niya pakas sa pagtuon, nakita sa niyo siya lang dugtugyan ko sa sa taas ang katong sila hindi na magkasipala sa Diyos. Doon ay paglihok ni Satanas sa tao, pero ang Espiritu nga imong nadawat, dili na ginagawa. Largo na bakit ka na siya? Kaya kung ikaw sa dahon ng Kristohan, kanong bagong Jerusalem, hinahalian sa Diyos, lisod kang kasuod yan. Kaya gilain na siya. Kung bagay sa atong kalimutan, muna na si Parasyo. Di ba to, makuha din mo lawas. Kuha ang pili sa Satanas, ipagtubutan din sa Ginoo, ay mo lawas, makuha. Una ko ito 5:5. Ito biyan ito ba sa Satanas, ang lagon niyang lawas, o kaya Espiritu malawas na pagbalik sa Ginoo. Tubutan din sa Ginoo sa Satanas, makuha imong lawas. Muna nga, kung mukawin ka sa insakto, makapangit ka, makasuod ka sa syudad. Kaya kung muni mo sa kaprosiso atong kalawasan karon, kita mahimtil man, ipamatudan kini sa kuan, na ang kalawasan usara ka grasya, sa Roman 19, may lanin mo dire na maluwas ka kung ipahayag mo sisos ng Ginoo, sa kasikas mo ito kang banhon sa Diyos. Ulang na ang sa proseso sa tao, mudawat ka, huwag mong pusik. Pagkat tumidawat o masalig ka niya, gatagan sa tuhod ng mong anak ng Diyos. Mudawat ka Kristo, para ang Espiritu na asa yung kasing-kasing, puyo si Kristo, grasyang patunay. Kung kamo mga anak man, ipadala sa inyo sa Espiritu sa anak na sa itong kasing-kasing. Dili ka maluwas sa imong kaugalingong pagkamatarong. Hindi makamat ka na sa Diyos. Di ka pwede nga maluwas ka sa kaugalingong pagkamatarong. Kaya, bisag babasa na ito, bisag grasya Kristis, kaugalingon mo pagkamatarong, kaya tuwod sa garbo mo, nga maluwas ka sa pagkamaayo, tinunglo pa ka, dahil nilahi ka sa pulong sa Ginoo, dito, sa pero pa ito. Grasya Kristis, ikantong nagsalig sa pagtuman sa balaw, na yung tinunglo, kaya suwatan ingon tungluhon sa Diyos, ang hindi pagtuman sa tanang isugo sa kasahon sa balaw. Kaya taong katuman, anak. Sa pag si Santiago, nagsulti Santiago, anak. Nagsulti ta nga sa Bible. Tinuod.
para mapahayag ito sa katawhan at kung may mga grupo niya, pundok-pundok, tawag rin yun, maka maabtan man lang sa may balita. Kaya ang kaluwasan, hindi rin nasa simbahan, kundi si Kristo. Nagtiago 2 days. Kaya naglapas, bisan usan na lamang kasugo sa balao. Nakalapas ka na. Huwag niyo kayo hinundan. Yung pwede ka ba doon? Bisan mabasa natin ito sa Galatia 5:4. Galatia 5:4. Sige, ingon diri sa Galatia 5:4. Kamu nga ning kamot inisip sa Dios nga matarong pinagis pagtuman sa balaod na mula ginong Kristo sa grasya sa Dios. Wala gi kay hinungdan. Di ka pwede mamatarong kung di mo dawaton si Kristo. Mo nagi matarong to sila hud dito tuod kay gikahatag ang Espiritu Kristo sa ila. Ubitaw nang maistorya sa Dios. Ato karon gikahatag ang Espiritu ni Kristo kung nay proseso, muning proseso ka wala mo dawat ang pagtuo ka Kristo kay kung di ka madawat ang Kristo Jesus. Tuwa di ka. Di kaluwasan yung pwede kaluwasan yung pagbaliw ng buhat. Kaya bisag di sa Mateo, pagkita gibadlong ni Ginoong Hesus katong mga teaching ni Moses yang gi-apply nila sa bagong kasabutan. Ang teaching ni Moses sa pagkamaayo, balao para to sa lawas. Kay katong sila tanan nito, para maging lawas sa espiritu kag napili nito, gikan man to kang ako. Nga tanan kaliwatan nito, pinili ito. So sa ato karon gi-apply nila mo nang ibadlong sila Ginoong Hesus dili man sa Mateo 23:24 o Mateo 23:15. Ibadlong sila Ginoong Hesus na kuan sila nanangyaw sila na makaluwas ang sa espiritu ang balaod. Kung ibadlong ni Ginoong Hesus tingnan sila sa Mateo 23:15. Pagkawag ninyo matuturo sa vlog kamong mga presyo, mga pagkakaminon. Patawag mo paano ko sa kadagatan, kaya tayo, pagkabig ng tao, sa nakabig na siya, ihipon ninyo siya ng ipang-angay ng impirno kay kanino. Para kayang Bible. Musubay ka sa Diyos, kay para sa damdam tagkaluwasan, puhon. Kay ang tao, saan po pag-ipuhon? Makita na bitaw ni mo mga katalagman karon, grabe na. Awal gutong Myanmar karon. Ang mga siak na mayuta, Thailand, tagay patay. Ang tao di yung tao lagi kiltuban. Muna nga ang kaluwasan di mandisod. Kung ang imong kasing-kasing ismong espionahon na mapayag sa anon, mutahod sa Diyos. Kaya wala yung pulong sa Diyos, kanya mga Bible. Kaya pong Bible, mo pwede pisalaan sa matao, kumikan kaya dagay po yung mga media na matuturo ng Bible, magkwatare tuyo. May makadaot. Pero ang sakto may balita, isulti sa Ginoo nga kadawat mo bayan, paghatag mo sa bayan. Wala lang pulong sa Diyos. Ipasabot ka sa tao, ang Diyos na muhatag sa imo kahimtang ganti sa kinabuhi nimo, hindi po kalisto kay saan ba na sa Ginoo. Kayo sa grasya kalawasan, o ikatong tumuti mo nuibi. Para kaya may starang pa sa sinudan na grasya ng kaluwasan, gihatag rin sa Ginoo kay madang tao. O nuibi, o siya giingon diri. Nuibi. Giluwas kita niya, o gipili, aron may mga katawan niya. Sa una rin mga panahon ng mga tao, dili tuod sa atong nabuhat, kundi tuod sa iyang kaugalingong tuyo, grasya. Gihatag niya kanato kini maong grasya diya kang Kristo Hesus supad pa sa sinugdan. Grasya na siya daan. Pero ang pagkarulo kasagaran karon, buhaton ang kaluwasan mo na way nangaluwas. Sa pagbuhat ang kaluwasan nga ang tanan diri sa kalibutan na binuhat sa Ginoo, bugas, tanan mga saging, kang mga paggibuhat na buhat ako na. Material man na, di ka buhat ang tao kanya na. Niya karon i-apply ninyong kaluwasan sa buhat. Hindi na pwede i-apply ninyo ang buhat sa kaluwasan. Kaya ang kaluwasan, espirituhan na siya, doon ang ihatag sa Ginoo. Kawan ng episodo to sunubi. Ihatag na sa Diyos, sa iyo ang kaluwasan. Tao mo pinagsanon, tao na gusto, isod. Kaya mga kondisyon na maayo, tarawa si Kraken Job, na maayo Job, tarawa, Ginoo ng kaistorya niya, o sa siyo. Ang gusyang buwang siya. Hindi ka pa.
Katawag siya mo, huwag taon-taon, kaya hindi kang kasilutan, mulawas. Episode 2, pinaagis sa pagtuon na luwas ka matuos sa grasya sa Diyos. Dili kayo ninyong buhat, kung dili gasa sa Diyos, o sa walang kapasigar ko na isang miti maglibunga sa kapan kamot. O kaya sunod mo sa Diyos, muna mo nili paglubag-lubag ko sa mga nagtutulo ka ron. O, mga binuhat kita sa Diyos, o gibuhat kita niya, diha kang Kristo Jesus, ang magbuhat kita sa maayo, na maoy, iyang puyo, alam ka na to. Nganong yun ang Ginoo nga buhat-buhat kang maayo. Tungod kay kung madawat imong si Kristo Jesus, ang mga buhat imo nga maayo, dunggo na sa Dios, ma-register na ka. Kay sakop naman ka sa Dios. Pero wag pa ka masakop sa Dios, pero pagkadawat ang Kristo Jesus, kung sa pagka-register sa mga buhat imo nga maayo, nga wa man kadung ka sa Dios, wa man ka sa Dios, salipay man ka sa Dios. Mura kita sa duwa, butang kang prayers ka, may ka mo duwa, nga kuha ka mo sakop, sa huwag kang ka-register sa pagka-prayers. Makaduwa, dahil ka, register din ng siya. So, register sa pagka-prayers. Ano siya pagka-duwa? Ang duwa, ang imong point, register na. Kayo saan magka-prayers? Huwag niya po sa Ginoo, kayo saan magkakaruwas, register na imong nabuhat yung buhat. Pero kung wala pa ka maluwas, di ka sa karuwas na puso ka, isa-usa buhat umaayo, mahulog pa ng lahat yung buhatag sa iyong katawan, walay bilihan lang sa Diyos, di makaanak sa Diyos, magpakahimo sa kag-anak sa Diyos. Unang giingon nga, ang karuwas na ito, usara ka buwan, usara ka kaluoy, ikaluoy na talaga mo. Na, dito, pressing ko, luwas kita niya, kinidili ito sa bisang, giluwas kita niya, kinidili ito sa bisang unsang maayon na itong nabuhat, kung dili ito lang siya kaluoy. Giluwas kita niya, pinalis paghugas ka nato, ang kita matawag ko sa magabato, ubag kung kinagoy biya sa Espiritu Santo. Kinahan madawat yung Espiritu Santo. Kung kadawat ang Espiritu Santo, ilsong ka ng maayon sa Diyos. Kay, taotan ng tao, isong tinadaan, kay di kang kasabot. Di magaling kang kabuhat o ka ng himius crime, pero daotan yung diablo ka. Kaya pati sa mga huna, daotan ng mga huna yung tao, mga buhat nga imong kaulingon ra, kita na sa Diyos. Busa nga, mudawat ang Kristo Jesus, kaya si Kristo Jesus mo magbabaga na, minalipod na. Kaya maayo man si Kristo, itumanan niyang barautan sa iyo, tawa siya sa iyo, tapos siya mabuga na ito. Yang tabunan na itong sala. Para ba yung kuwan, panang luma patubusit, patusiti, tapos siya matabon sa atong masala, kaya siya, may sala ng kalibutan. Luma patusiti, siya giingon diri, para ba na kayo giingon sa Ginoo? Patusiti, bulahan din ang matao, sa ino siya lang makalapatan, tabunan lang sala. Bulahan din ang matao, kan siya masala, din ang duman sa Ginoo, hindi na. Kaya once wala ka ng Kristo, ang Diyos, hindi mo bakapon. Hindi mo masayip ang Diyos, dan niya mapulog. Subala ba sa mga taktan sa Bible, kani mga hampak karon sa kalibutan. Wa ba na sa Bible? Na sa Bible. Panghampak na. Mga mananap na mga papatay, COVID na anak. Patyon ang tao sa kabat kabahin sa kalibutan. Tidak sa mga kuwan sa buhat sa tanas at guys. O kaning Bible, kung masukot sa reliyon, daghan kay reliyon, pero usara ka tudlo. Ang reliyon karon daghan ka klaseng tudlo. Ang reliyon diri na Korinto, o nakoy kaduhang Korinto, Salonika, Colosas, Filipos, Episo, ni Galacia, mga simbahan na sa una, Pergamo, na nasa Pinagdayan, mga daghan nga mga simbahan, pero usay tudlo nga ang tao kinahanglan magulit o Bible, pulong sa Diyos, kinahanglan siya, wala ko sa may kaalam niya okay siya luwas. Para ba yung ingon ni Judas 1:3, pati pili matulis ng Bible, ay Bible magiging tinuod. Judas 1:3, siya ingon rin, minahal na mahigalan. Pinagpamutan ko ang pagsurat kaninyo mahitungod sa kaluwasan ng mga nagsama nato na angkon. Di man gina matuis. Sabi yung buhat pagbayad kay maluwas. Nagsama na angkon.
panibati ko, ang kinahanglan, nagpagsulat at dayon aron sa pag-awa kanimo, sa pagpadayon, sa paglaban, sa pagtuo, nga makausa o alang sa karang panahon, gihatag sa Diyos, dito sa iyang katawhan. Ditso na na. Kausa alang sa panahon, ipapatuta din sa Hebrew 10. Pagpatuta din niya, ang Bible gamit pagtuo din niya, ang tao lang yun, nga tuo sa lambon niya, na hindi, naging mga tao siya, mga interno. Kaya, dito man sa akin, tuto sa akin yung itutupan na o, dibiliban mo sa Bible din na. O, Hebrew 10, isa yung din. Tungod kay dito man ni Yesu Kristo ang buot ipabuhat sa Diyos kaniya, na hinduan kitang tanan sa sala, pinaagi sa paghalad sa iyang kaugalingong lawas, sa mga kausalamang o aram sa karang panahon, ngunit ni Juan, ni John. Paano ba yung pag-iingon kayo, pag-iingon ni Poe? Oh. Kung ikaw isuon, nga usang ang Kristohan nga naluwas, nagprosiso ka, nagpaubos ka ng kuwan sa Diyos, pulong sa Diyos, andang yun ang tanan ng sangyaw. Para lang, di ko ka mag-Kristohan, huwag man ito mamakak yung pulong sa Diyos. Kaya, di ba basta-basta magkana sa media, social media, magmantala ka, wala din sa Bible. Sa Bible atong pamantala na insakto. Dos Corintios 5:18. Kuwan ka tanan, pagwalog mahing Kristohan puhon. Ayaw mo, pagtuo, isuon na, bisan ko kayo nabuhat, kaya luwas ka, masaktaw kayo na po sa Ginoo. Pinahalan kang matrabaho. Kaya ang kaluwasan, hatag na, bisan kinsa ka, gawas ka, bisan kinsa ka, tuwa ka sa lahog, tataran, basta kalawas ka, Kristo, posiso, imong espiritu ka munahuna, hindi mo nga lawat ka sa kaluwasan, luwas ka. Giwa sa Diyos din tanan, siya usang masuli ka na ito kanya pinagay Kristo. Ang tanan nga luwas, hatagan kita niya buhaton, pagsulit uban ito kanya. Naatay buhaton nga ihatag sa Diyos. Kung buhat magkagiyan na, tagaan ang kagawasan ng Ginoo, kaya wasagan ng Ginoo na ang espiritu na ang kagawasan. Ang kaluwasan na kaya ang kaluwasan di na istikto sa Diyos. Kaya hunahon mo, nga naman na istikto sa Diyos, nabugmagi siya. Kadaghan karon nga tao nga si Kristo, mga Buddha, mga nagsibagbangka, na ay evolusyon ra nga si Kristo wa tinutuog Diyos, daghay kayo. Muna ang kaluwasan dasyan na lang duwan sa makasabot ang tao. Ang iyawan nimo nga mudawat sa Kristo, giluwas kita sa Diyos. Lista gid ang pangalan sa kasabot sa kinabuhi. Kay kung di manista na, lagi siya sa linang palayo. Kay ituwag man kag usa ka murag magdudula kung nada ka Kristo mo sa players magdudula kay ang pulong niya ipasangyaw man gyud sa Dios na kadahong tumuti para kadahong tumuti kadahong tumuti 2:5 na mambit ka sa pagkuan ni Kristo sa tres sa giingon sa tres ikadahong tumuti 2:3 pakihan bis sa mapakanto sa ingon nga may sundalo ng Kristo Jesus sa 5 sa giingon ang usa-usa kong dudula, mo apil sa rumba, dili gantihan kundi musubay sa malagda. So na kay lagda na sa kayo. Na ay lagda na suo sa espiritu. Naman ko'y sala nato sa espiritu. Bisag duwas na ka, makasala ka sa suo sa espiritu. Na ko'y sala na imurang kaugalingon. Ang sala mo sa espiritu, muna'y kapuntan sa Diyos. Isampol ani Dr. Romeo 22:5 kay kasangya magilatin kasangya magi sa Ginoo ning yang pulo. Kasangya magi lang tanan tubutan na gyud 22:5. Daghan baya karon. 22:5 sa giingon diri. Baya kinahanglan diri bistig diri nakit. O ang mga laki kinahanglan diri bistig binabay. Kay kasilagan sa Ginoo ang nga inyong Dios ang mga tao magbuhat sa inyo. Klaro ba sa Ginoo na manang nga manganit ka nga di ka musubay sa malagda isuon. Kasilagan na kalaan mo na babae ka, naglalaki ka. Kasilagan ka sa Diyos daan na magpahayag ka sa pulo sa dalan. Mula kita ka kagawasan, tao sa kantin nga sa kaluwasan, huwag matay ko na ng kaluwasan. Luwas ka, bisa pag-unsa ka makasasala ng kalutana, basta mo ilalang kaluto ka Kristo, luwas ka. Kaya panaganti na siya, nang gitawag sa
pinadayag 22 balik ako sa Balugay, magdalagan niya, o ihatag sa pagkatag sa sumala sa minumatan. Nabisa pa sa Timothy, mayroon sa una raman na akuan, sa una raman na kasubuan, o direta sa kang Kristo, kadukot king 2.9, sa giingon dire, boto sa ako nga mo bahay ng balidong, o tinarong sa ilang pamiste, na nandili sila magpalag dendayan sa buhok, o magdendayan sa mga bulawan, o mga pirlas, o magamit sa marong sapot. Hinuno, magbuhat sila maayo nga maui angay sa babae nga nagpailan na siya Diyos noon. Kung saan pagkakahayag ka na nga sumala sa Pilipos 2.15 nga gihimo ka kahayag sa kangkutan. O 15. Musubay ka sa malangga. Alo wala kasaway ka nyo, ingon nga mahimpit ng anak sa Diyos, sa puyos, kakalibang na hilugatan. Ilahangan nga bulan at kamo, taniwala kanila, sumara sa mga bituon nga nagsidlak sa kalangitan. Samtang itanyag ninyo kanila ang mensahe nga naghatag ng kinabuhi. Karo kayo na kayo ng sulti Ginoo. Magsupak magalit ka sa Ginoo, kaya kita hintin man, wala na kasubuan, kaya para ganti man ta, sa imo na na, basta kay munay mo sa Ginoo, pasidaan na para magawat ni maganti. Kinahanglan, mahimo ka kahayag sa kalibutan. Saan kayo pagkakahayag sa kalibutan nga pati mga kulto nga inyong isang yaon nga mas maay pa magpamistiko na sa inyo. Ikaw dili, kahayag na ba na? Dili kinala mga anak sa Diyos, umati sa pulong sa Diyos. Dili magpagagbo kung umati sa pulong sa Diyos na nga na ayaw isipa nga gipang daot siya mo. Dili sa inyo na anak kaya ang pulong sa Diyos mo ginatong mahuman. Muna unsa na lang iwan ni Apostol Pablo nga kanikamot jud. Ang kaluwasan di siya yung kasulti ana kanikamutan. Buhaton kanikamutan. Asa sa Bible mabasa ninyo. Dili ang atong panikamutan atong liwat humala sa unang Timothy 6:12. Baagi kay panikamot. Panikamutan hindi mo pagayo kay tawag mo ka sa Dios. Kay iwan sa 12. Paling kabuti putob sa imong mahimo, nga makadaog ka sa lumbas pagtuo. Uhop ti ang kinabuhing balik katapusan, kaya itawag ka man sa Diyos, alam sa maong kinabuhi, sa diyan isugid mo ang pagtuo at tubangan sa dagang mga saksi. Kaya na matundo ka sa kamatuoran, pastor ka magbisan kinsa ka, matundo ka sa kamatuoran, wala sa kakang tumunti 2:15. Di magtundo sa di kamatuoran, kaya kung di tundo ka di kamatuoran, ang tao yung ilibog-libog. Gitakaan mo kuan ning kaulang sa iyang sarabutan nga sige pangitaan ng mga isulti nimo di makitaan. Wala kinahanglan sulti na Apostol Pablo diri nga ang isakto kapag katudtuan sa Bible kung unsa ang dasan nimo ay mo na kumupoy mo ipahayag. Di kay mukapot sa dasan wa nimo ikahatag sa imo hantod nga pagtarong ka di na ka mutubag masuko ka noong ka. Dili na mawang kuan sa Ginoo. Kunti panikabuti pag-ayo, maanyo mahimot kanimo. Ingon nga alagad na wala ikaulaw ang trabaho. Usa ka alagad nga nagtuto sa kamatuoran sa hustong pagi. Hustong pagi, masayran sa tanan, masulban, mabasa. Kaya ang Bible ay kaya lumangi. Buning iingon sa Ginoo. Nga kailangan nga na ang baton. Kaya musipet ng kita sa ilang papatulog, iyo ba yan ang kuwan? Iyo yan ang kuwan sa Ginoo. Iyo ba yan ang tulubagon sa Ginoo? Tulubagon na sa Ginoo sa Ginoo. Kaya mga apostoli sa unang panahon, nag-anto sa aning Bible, mabuhat ng Bible. Sige yung Apostol Pablo sa kadung Timothy 2:9. Kaya yun, nag-anto sa ako. O gigapos, gani, o kanina, sama sa usa ka kriminal, tuod kay nagwali man apos ng balita, apan ang pulong sa Dios dili ginapos. Paali si Apostol Pablo, kung ba't ginata o Apostol Pablo, ang ganti niya nga umabot. Ang kaluwasan, ayun naman kaluwasan, so manalis na sa Ginoo. Kung tuon ang kagulawat ng Kristo, luwas yun ka. Hindi kapindi nga. Di maluwas kay saan na sa kalibutan ng katawan kay wa man wani ang Ginoo sa kalibutan sa mga taong matarong kundi nag-anya Ginoo ng kalibutan sa tao makasala muna anda man makasala na luwas ang niya
Kung sa man itong babae, nga gikwate ilang batuon, sa balaod ni Moses, babae nga si Magdalena, ilang batuon, kaya ilang batyo. Dagan ka gumisos. Kung siya giingon gumisos, kung siya bato. Kung kisa ang sa inyong way sala, mubato ang babae. O, tuod kayo naisip nila, mga sala sila, wag sila, buhay ang babae. Una, ang babae, kita kagawasan ni Jesus Christ, nga, makabagpo sa ilang lingon. Muna nga, dili sa ang Kristo Isus, gugma yun. Muning gugma, way pagupad. Gugma sa Espiritu. Ang Espiritu ni mo iluwas sa Ginoo, gugma gina. Pero kanya mong lawas, na makasala, di gugma gyapon sa Dios o ang makagawi kang taro nga pagawi. Pero magawi kang sukhay na sa kwan sa Ginoo. Ano na, disiplina na anak man ka, pero kung sa imong anak, kung nakasala imong ginang istit niya, makasubay siya sa isako. Nga na ang senaryo sa Diyos. Muna nga, wak mag-conflict, ang umajis, nga tukang ho. Kaya tanang tao, nakasala yun. Hugaw ra ang mabuha sa pasok tubangan sa Diyos. Mamataro lang ang tao, kung makadawa sa kang Kristo Jesus, ilugag matarong sa Diyos, kaya pinakalabing gamanan na naghukom nato ang Diyos man. Iya man ang tanan, wagi mahimang tao sa Diyos. Bisag kinsa ko ng propeta na sa unang panahon, yukbo ni sa Diyos. Bisag kung sa kakuan, kung saan nila ka dato, hug, gabi ka dato. Pero tungkol sa bugma sa Diyos, yung katalagman ni hug nga nagyan, lampo siya, idubli niyang kagsangan. Tagaan siya asawa na guwapa din ang asawa. O katibukal butan yan ang mga anak, may shooting nga, pinakagwapa. Itagaan si hug tungkol sa bugma sa Diyos sa kaghug. O, hindi natataman mo iksoon, atong iwali, masabot naman ginatutong pagkamatarong. Anong gimatarong sila? Anong gimatarong ang tao sa Diyos? Hindi kami matarong, kundi di kami ito padawat ng Kristo. O, naman itong wali, o mag-ampo ta. Salamat Ginoo sa imong itudlo nga wali, dili ka nato Ginoo, nga ipahayag ito sa mga tao Ginoo. Ikaw maghahatag o kalumos kasing-kasing sa mga tao Ginoo. Aron nga sila ang kalawat o kalawasan. Kaya tumutumoy man sa mga pag-abot Ginoo Diyos. O magnetic ng puro mo nimo, sa social media, manunggan sa tanan, wala maka-apply Bible, maka-apply sa mga puro mo nimo Ginoo, sa YouTube Ginoo. Palayan na sila Ginoo, o mapaubos na sila dapat Ginoo. O palayan kami Ginoo, pagmantala sa mga puro mo Ginoo, provide ang kinala Ginoo. Wapag kami may mulo kay ikaw Ginoo. Busa, kami kapahiruan ka na Ginoo sa mga kalapasan Ginoo, puro sa Ginoo. Yung mga mabadaon na Ginoo, kung kini akong gilawan ng pag-ampo, salamat sa ito.